Teacher Marie Rayon. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po ito pala. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat. Sa dakilang magkataon, kalam mo sa amin sa gabi ito, na kami sinamasama mo rito sa aming sambahan upang purihin ka at pasalamatan. Sambahin ang dakilang banal na pangalan. Thank you so much, Lord, that you blessed every part of this service from Joyful Solim, the testimony that we hear from beloved brethren, how you blessed him, Lord. Hallelujah. And serving you, my God, faithfully and sincerity. The song of the choir, Panginoon, the youth and the finest, the Holy Spirit that moving in the midst, Lord. This moment of God, I miss you, God, to bless, anoint them, will servant, to live in love and mass celebrate, and I bind Satan cast out hindrances, and believe in self-destruction. In Jesus' name, to the first leading prayer, dearly beloved pastor. Amen, Pastor Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. May naman. Praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, the rest of the Savior, and give the full honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist, Luis Almeida, the entire prophet of our loving God, and always remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved Stan Pastor, Lina Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family, and I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporations, to all of you, my blessed brothers and sisters in Christ, at sa lahat po namin mga webcast viewer na nanood sa buong daigdig. Magandang araw po sa inyo dyan o magandang gabi. Ano ba mga oras sa inyo dyan? Kaya salamat sa Diyos sa iyong patuloy pagsubaybay sa GMCIM live streaming CDO. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Sinong pinagpapala? Lahat tayo ay pinagpapala. Amen? Umpisa pa lang, nagkakilala natin ang Diyos hanggang ngayon. Ilang taon na kalipas, puro pagpapala ang ating natanggap sa Diyos. Ikaw Kristyano kang mainit, naglingkod sa Diyos, sincero ka, hindi mo binibilang yung pagsubok. Ang binibilang mo ay pagpapala. Kung may pagsubok pang dumating sa buhay mo, ginabilang mo yan na pagpapala. Amen? Amen. That is the part of our life being a Christian. May mga trials, may mga hardship, may mga difficulties dumating sa buhay natin. Natural yan. That is nature. Habang buhay po tayo, pero habang buhay tayo na patuloy naglingkod sa Diyos, mayroon tayong pag-asa. Because our hope is only in our loving God. Palapakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, paalala ko lang palagi sa atin nga sa bawat natin tayo sa pulpito, maging mag-testify sa mga kadaugan natin, pinagpala tayo, tinagunan Diyos ng dalangin, pinagaling ting karamdaman, pinagtiksyonan tayo ng ating Panginoon, whatever na natanggap natin ng blessing, huwag nating kalimutan, hindi po dahil sa ating mga prayer, mga pagpupuri yan. Okay man yan, kailangan magpuri, manalangin man tayo, pero huwag nating kalimutan palagi sa unat dalangin ng ating ginagalang minamahal na pastor dahil sa una nilang dalangin. Wala tayo ngayon kung walang tao nagservisyo para sa atin. Yan ang utang na loob sa Diyos. Una sa mga taong nagmahal sa atin, nagbuhis ng buhay nila alang-alang sa gawain. Kaya naging ganito ang Diyos mo crusade. Isa po tayong tinawag, pinagpala by means of the sacrifices and the prayer, with prayer and fasting sa ating mahal na pastor at beloved Mama Dear, sa pastor, sa lahat ng mga beloved, the whole blessed Almeida family. Huwag natin kalimutan po yun. Or we are so grateful. Maging grateful po tayo. Papasalamatin tayo palagi sa Diyos. Sa mga taong ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Eh, sa among kinabuhi, mga manggagawa, mga minamahal, hindi namin naabot yung itong tagumpay. Hindi namin naabot itong pagpapala kung hindi dahil may mga tao naghubog sa amin, nagtuwid, nagturo sa amin, nagtsaga sa amin. Noon pa man sa Paschal House sa Manila, mga milga, bago kami binitawan nila, i-assign sa bawat mga station, magdala ng mga gawain, hindi basta-basta, alam na nila po yon pag magsagawa ng maraming trials, pagsubok. Pero hinubog nila kami, tinuruan nila kami sa habag, prayer nila, hanggang ngayon, hindi na natili kami sa habag at tawa ng Diyos dahil sa ilang panalangin at sa ilang pagtutuwid. Kaya utang na loob namin ito sa Panginoon at sa ating beloved parents in the Lord. Tandaan po natin yan, mga minamahal.
Amen ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Kasi kung minsan yung tao makalimutan niya pag darating na sa taong grabing tagumpay, grabe pagpapala. Para minsan nakakalimutan niya na mayroon pala mga tao sa likod na, na dapat pasalamatan niya. Yan ang sabi kasabihan sa libutan nga, dapat marunong tayo tumingin sa ating pinanggalingan. Amen ba? Marunong tayo lumingon sa ating kung saan tayo galing, mga minamahal. Kaya, importante sa Diyos ang pagsunod. Obedience to the calling of God. Yung pagsunod sa pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Obedience. Ang pagsunod, ano ganin sa Bisayang obedience? Pagka masinugtanon o matinumanon? Ha? Pagka matinumanon? Pagka masinugtanon, pagka matinumanon, ang pagsunod, obedience, ang pagsunod natin. So dito tinawag tayo ng ating Panginoon, you must obey. We should obey. Dapat maging masinugtanon tayo, matinumanon tayo, sumunod tayo, matinudanon tayo sa pagsunod sa pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin, Diyos. Ang pagsunod sa Diyos, obedience, sinasamahan po yun ng pagpakumbaba, yung itong na humility, humbleness. Kasi pag wala kang humility, wala kang humbleness, wala kang pakumbabang espiritu, hindi ka makasunod sa kalooban ng Diyos. Palagi kang supakiro. You always resist. You always insist. Kaya kung mapinubsanon ka lang, mapakumbaba ka, your heart is full of humbleness and humility, ay mga minamahal, yes na yes ka lang. Sunod-sunuran ka lang. Wala kang salitang mga ano pa nga to oppose, to excess, to insist. Kundi, yes Lord lang. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Bakit? Yung puso mo puno ng pagpakumbaba. At kung yung puso mo puno ng pagpakumbaba, mga minamahal, papasok ko yung takot. Sa tao pag puno ng pagpakumbaba, handa sumunod at mayroon siyang takot. May takot siyang gumawa ng kasalanan, may takot siyang baka hindi siya makasunod, ano mangyari sa buhay niya. So, obedience. Obedience, kasama yung humility and fear. Kasama yung takot, kasama yung pagpakumbaba. Pag ito'y ginagawa natin ito, upang makasunod tayo sa Diyos, may buong pagpakumbaba tayo at may buong takot tayo sa Diyos. Mga ano po yung magatanggap natin na biyaya? Proverbs chapter 22, verse 4. Kaya hindi pakibasa. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng mga kawikahan, Kabanata 22, ang talata ay 4. Ang kagantian sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Palakpakan natin Diyos. So ang kagantihan, ganti, reward sa pagpakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay. Kung gusto mo magkaroon ka ng kayamanan, kung gusto mo magkaroon ng karangalan, dugong at buhay, kailangan magkaroon ka ng papakumbabang puso. Magkaroon ng takot sa ating mahal na Panginoon. Because the humility and fear of the Lord are riches, honor, and life. Kaya wala pa lamang may sama, magpakumbaba ka lang dahil para makasunod ka. Magkaroon ng takot. Sabi mo, ang ganti, ang reward, ang matanggap mo sa Diyos, kung nagkaroon ka ng papakumbabang puso, may takot ka sa Panginoon, grabe, kayamanan. Hindi ba tayo makaimin? Kanina po pa kayo na tinitingnan, na pakiramdaman. At sa testimony, wala nag-i-amen, wala nagpapalakpak. Wala na ba kayo? Patay. Buhay ang Diyos natin. Dapat buhay din tayo magpalakpak. Buhay tayo mag-praise the Lord, mag-hallelujah, mag-amen pag may puntos. Dahil sinasamba natin ang Diyos, must to response
The blessing that we heard. Kaya ang buhay ang Diyos natin, buhay. Hindi puri bulto ang Diyos natin, buhay. Dapat buhay, masigla tayo magpupuri. Pagsamba sa Diyos, maging masigla tayo. Buhay na buhay ang pagsamba natin because we worship the living God. Sinasamba natin yung buhay na Diyos. Dapat buhay ka mag-amen. Palakpak, praise the Lord, buhay ka. Dahil buhay ang Diyos nating sinasamba. Amen? Kasama po yun sa pag-response yung itong na obedience. Sumusunod ka. Nagre-response ka. Hindi ka kumukontra. Hindi ka umuopos. Hindi ka nag-i-insist. Amen? Kasama po yun. Sa pagsunod, obedience to the calling of God. Kasama sa pagpakumbaba po yun. Si pang tao magpakumpuro-puno ng pakumbaba, parang batang maliit lang yan. Wala siya, parang wala siyang alam. Parang, parang walang pira. Titingnan mo, parang unggoy-unggoy lang. Kung sa istoryang Ilonggo daw, sa way lang. Pero manggaranon. Dapat ang lupa, pati mga katubuhan, mga kahinumayan. Pero simple lang. Yun kasama yun, magpakumbaba. Pag may pakumbaba ka, may takot ka sa Diyos. Kaya ang ganti, hindi basta-basta. Payamanin tayo ng Diyos. Sinong gusto yumaman? Kunti lang. Sinong gustong yumaman? Ako gusto ko yumaman eh. Sino pa naman ayaw maging mayaman? Pag mayaman ka, kung gusto mo bili ng bulldozer, punta ka lang doon sa tindahan. Bila kong bulldozer, 5 piraso, ay mayaman tayo. Grabe si Sir, kahit mayaman. Ano ba? Gusto ko ba ko? May mayaman ka. Wala kang pera, puro ka lang isip. Sana magkaroon ako ng bisikleta. Sana magkaroon ako ng scooter. Sana makakain ako sa magandang mga restaurant. Puro ka lang pangandoy. Hindi matupad. Bakit? Wala kang pera. Pero kung much money ka, kung sa katsila, mutso dinero ka, marami kang pera, grabe. Pwede ka mag-almusal sa London. Pwede ka mananghalian sa Amerika. Pwede ka maghapunan sa Ukraine. Pwede ka matulog sa Israel. Sa Hana, pagbalik mo, wala ka nang dala. Palakpakan po natin, Diyos. Dahil may pira ka. Hindi naman naman ayaw. So ang Kristiyano, ang Biblia nagturo sa atin. Ang sikreto pala, pagsunod lang. Sunod, obedience, din pagpakumbaba, ang gagantihan ng pagpakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan. Blessing, abundant blessing, karangalan, honor, dugog kung sa Bisaya. At sinong taong bigyan ka ng karangalan? Who you are? Who am I? I am a child of God. Bigyan ka ng karangalan, kilalahanin ka ng, sino ba yan? At taga-Jesus Brocosin. Yan na sa Biblia ay bigyan ka ng karangalan at higit sa lahat, buhay. We endure our life here. We enjoy our life. Abundant life, joyous life, peaceful life, protected life, honored life. Lahat grabe nga buhay. Plus, buhay na walang hanggan. Pangako na buhay na walang hanggan. Mapayapang buhay, masaganang buhay ang pangako ng Diyos. Kaya sabi John chapter 10 verse 10, Satan came to earth to steal, kawato, nakawin ang ating kaluluwa at ating mga kayamanan, ang ating karangalan, ating buhay, to steal, to kill, patayin niya ating buhay, to destroy our life. Wasakin tayo ni Satanas. But the Lord, He came in this earth to give us life and more it abundantly. Pero, I am come that they might have life and that they might have it abundantly. Ang yawas, the thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. But I am come, sabi ng Diyos, that they might have life.
magkaroon tayo ng buhay, and that they might have it more abundantly. At ating maangkin ito na sobra-sobrang abundansya ang pagpapala. Pangako ng Diyos yan. Kaya wala maghirap na Kristiyano. Bakit? Kung marunong ka lang sumunod, marunong ka lang magpakumbaba, marunong ka lang magtakot sa Diyos. Ang ganti, hindi basta-basta. Di pangako ng Diyos yan eh. I am come to give you life and that you might have it abundantly. Hindi pala masama maging mayaman. Basta magbigay ka lang sa Diyos. Magbigay ka ng tithes and offering mo more than enough. Magbigay ka ng pledges, magbigay ng love offering. You help the church, you build the church, you establish the church. Magkaroon ka ng generous heart, magkaroon ka ng liberal heart. Lahat gawin mo para sa Panginoon. Lalo may mga gastusan, may mga posada, may mga anniversary, hallelujah, maraming mga chapel tayo. Magkaroon ka ng abundant heart sa pagbibigay. Generous heart, bukas ang palad, liberal, malaya ang puso mo bigay. Katulad ng mga apostoles in the early church in Acts chapter 4. The whole chapter, if you read that. Lahat, all things common. Lahat ng mga bagay na nasa kanila, pinagbibinta? Either land or houses. Lupa, bahay, pinagbibinta nila. They sell, they sold. And all the blessing, the price that they sold, their lands and their houses, they brought them all to the apostles' feet. Dinala lahat sa paanan ng apostoles, wala silang kinuha kahit 5. In the early church, walang tithes and offering, kundi buong love offering binibigay nila sa Diyos. Imagine, wala silang kinukuha kahit isa. Isang sentimo. They bring all into the apostles' feet. Acts chapter 4, pag-ibasa, Brother Anthony. Praise the Lord. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 4, ang talata ay 1. At nang sila'y, Huwag mo na iuno. Sa 19 siguro na, o anong sa last pong take-short sa giving ko. Sa dulo. Acts chapter 4, verse, ito, 30 na lang, 34, pag-ibasa, up to 37. praise the Lord. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 4, ang talata ay 34 hanggang 37. Sapagkat walang sino mang nasasalat sa kanila. Walang nasasalat, walang nakukulangan. Palibhasay, ipinagbili ng lahat ng may mga lupa Pinagbili lahat, may mga lupa. o mga bahay ang mga ito. At dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. 35. At ang mga ito ay inilagay sa mga paanan ng mga apostol at ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sino man. Yun. Ang binigay ng mga apostoles, distribute sa bawat needs nila. 36. Katulad dito sa church, lahat yung ibibigay, binibigay, kinukontribute natin, inidistribute natin sa bawat needs sa church. Bayad sa ilaw, bayad sa tubig, panggastos sa anniversary crusade, sa magkusada, pangpagawa ng chapel, lahat. Grabe ang gastusan, mga maintenance ng sasakyan. Lahat yan ay nagagamit sa iglesia. Sa Bible po yan. Patuloy basa. 36. At si Jose na pinamagatang Bernabe ng mga apostol na kung liliwanagin ay anak ng pangangaral, isang Libita, tubo sa Sypre. 37. Na may isang bukid ay pinagbili ito Isang bukid. at dinala ang salapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Palakpakan po natin Diyos. Si Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas. Apostolis sa Ginoo si Jose, si Barnabas, Libita. Pero mga minamahal, mayroon siyang bukid. Pinagbibili lahat, gibaligya. At dinala tanan ang halin
na kwarta sa binigay sa kay Pedro ng ilang pastor sa unang panahon in the times of the apostles. Walang isa sila nga kinuha. Sa atin, pangapanahunan, kahit sa pero lang hinihingi natin. Kaya humingi tayo ng pledges, love offering, para extra nga pagbibigay nyo to prove the sincerity of your love and faith to our loving God. Kung gaano kalaki ang pag-ibig mo sa church, na nakikita mo ang bawat needs, pangailangan ng iglesia. Nakita nyo bang pangailangan ng iglesia? O base nagpabulag-bulag lang kamo o parang wala lang kamo pakialam? Mga minamahal, grabe ang pangailangan ng iglesia. Sino nag-preach ako sa Pagadian, anniversary natin, 25 years silver anniversary. Binilang ko lahat yung gastos. Sabi ko, hindi ko naman kung bibilangin ko ang gastos namin papunta rito sa inyo para bisitahin kayo para maayos ang anniversary. Kaya ang ating purpose, magkaroon tayo ng revival. Kaya hindi mabayaran ng salapi yung presensya ng Diyos yung mabati sa puso ng bawat sa atin. Ay ko, papunta pa lang kami, apat na sasakyan, magkano na yung kurodo namin one way. Abuti na ng halos 25,000, 30,000. Back and forth po yun. Umayad pa kami sa lunch ng halos 21,000. Yung mga pagkain. So hindi kami basta-basta pag magbiyahe, punta sa mga anniversary crusade. Yung mga churches natin, tinutulungan natin. Hindi natin sila pinapahirapan. Kasi dapat tulungan natin Tulungan natin. Magkaisa, magtulungan. Kasi sa church tayo. Kaya yung mga binibigay nyo, distribute namin sa bawat mga outstation. Sobra-sobra. Kahabagan ng Diyos, nakikita yan ng Panginoon. So nadalangin ng ating dearly beloved pastor. Pero magtataga kami, binabalik ng Diyos. Bigla lamang may tatawag, taga ibang bansa. Hingi ng paano nyo ipadala. Sila, beloved OP, palagi ka nanonood sa webcast na nakita namin yung Guroy Tugad lang, tapos yung mga pangailangan. Gusto namin magbahagi sa church. Sabi ko, pagpapalain ka ng Panginoon. Umiyak ako, sabi ko, Lord, salamat. Hindi kami umaasa sa tao. Sa iyo kami umaasa, nalangin kami. Mayroon kang inihipo na bininto ang puso ng mga kapatiran. Although hindi sila dito sa ibang bansa, ibang station. How much more na kayo taga rito sa Sidio? Kung sila malayo, nakita nilang pangailangan ng iglesia sa Sidio, mas lalo kayo nakikita niyo lahat. Kaya huwag tayo magpamungul-bungul, huwag tayo pabingi-ibingi, pabulag-bulag. Pasabi, maraming pira. Wala kaming pira. Wala kaming trabaho. Wala kaming negosyo. Kayo ang maraming pira. Mayroon kayong trabaho. Mayroon kayong negosyo. Mayroon kayong income. Mayroon kayong mga alote. Kayong may pira. Kami wala. So by faith ang buhay namin dito. Kayo ang gagamitin ng Diyos upang ma-provide, ma-distributan ang bawat pangailangan ng iglesia. The same time, ang Panginoon ang magbalik siya ng mga blessing. Amen ba? Amen ba? Sabi ko sa Panginoon, hindi pa kayo sinisingil na wala nang maibayad. Sinasabi ko lang sa iyo, kung gaano kamo kamahal ng Diyos, gaano kamo kamahal namin bilang sakop kayo ng CDO sa kahabagan ng Diyos. Nadalangin naman ng pastor. Nakita natin sa beloved parents and Lord, last money na lang nila binibigay pa sa gawain. Walang-wala na, puro by faith. Sabi naman ng pastor kay Mama Dear, sweetheart, God will provide. Mga pastor, minsan, nagpasting siya ng 5 days. Then may kasama siyang pastor, si Pastor Birmoy, kaibigan ng mga pastor. Hindi sa atin, ibang fellowship. Pero kaibigan from UPC ata.
may problema, pinansyal, lahat, medyo may diferensya ang mata. Tinulungan ng mga pastor doon. Nagpasting din yung pastor na yon, Birmoy, ng 3 days. Ay gusto mag-breaking, walang pera. Pumuntang mga pastor, pinag-pray siya. Sabi ng mga pastor, Pastor Birmoy, gusto mo ba na mag-break? Kung mayroon po, beloved Pastor Almeida, na blessing. Sabi ng Panginoon, mga pastor, mag-pray tayo. Nag-pray mga pastor, lumuhod sila. Maya-maya, pagkatapos prayer, biglang may lumapit na puti na iring, pusa. May tinatangab sa bunganga na isang balot na, ano yun, tosino. Noon, hindi pa man bawal ang baboy. Sabi ng mga pastor, mag-break ka na, Pastor Birmoy. Bakit? Ang Diyos nagpadala ng pagkain natin. Saan? Yung pusa, pumupo sa harapan ng mga pastor, nagbigay ng isang plastic na tosino. Pinaluto sa kanyang beloved wife. Umiyak si Pastor Birmoy, napuspos ng balang espiritu. Sabi niya, Pastor Almeida, totoong propita ka ng Diyos. Nataprayer mo, sinasabi mo, dinunungog ng Panginoon. Salamat. Na-revive siya, nakalimutan ang problema. Nalangin siya. Lord, lain iba man ko ng fellowship. Ano ba yung Diyos mo ko said? Ano ba si Pastor Almeida? Na naginip siya, nakita niya. Hagdanan napakataas, papuntang langit, hagdanan. At ang Panginoon bumababa hanggang sa baba. Nakita niya ang mga pastor sumalubong sa Panginoon. At may dalang aklat. Binigay niya sa Panginoon. Sabi naman ng basahin mo. Sabi ng Panginoon, yung lahat na kapatiran nyo nakasulat dyan sa Diyos mo ko said, kayo lang ang pakyating ko dito sa langit. Umiyak si Pastor Bermo na revive. Sabi niya, mala Pastor Almeida, magpasakop na ako sa iyo. Ikaw ang totoong propita, binigyan ng authority ng Panginoon sa iyong pangangaral, panalangin, isulat ang pangalan ng tao sa aklat ng buhay upang lahat sila makaakyat sa hagdanan ng kalangitan. Kaya mami naman, isa lang sa patuto ko, naalaala ko ngayon. Ang Diyos natin buhay at ating malapaso, totoong lingkod, propita, tao ng Diyos. Kaya huwag tayo magbibiro sa paglingkod sa Diyos. At gaano man karaming problema mo, ano man naramdaman mo, huwag mo isipin mo na ayaw kay salamat ka. You belong in the church of the living God. Ang ating malapaso, totoong lingkod, propita na inutusan ng Panginoon. Tayo papuntang langit. Kaya sa aming buhay, kahit grabing pagod, grabing kahirapan, grabing mga pagsubok, mga intriga, halos di aming kaya, pero still nagpapatuloy kami. Dahil alam na alam ko, ang Diyos dito buhay at totoo, kailanman di kami pinabayaan. Sa ibang bansa, naka-imprint na ang Diyos mo ko sa lahat ng mga pastor throughout the world. Who is the Jesus Miracle Crusade? Who is Pastor Almeida at iba na pastor? Nang nagbisita sila, sabi niya, totoo, kakaiba ang Jesus Miracle Crusade. This is the church of the living God. Dahil bakit grabe ang pagkilos ng presensya ng Panginoon. Truly, our beloved pastor is a man of God. A prophet of God in the end time. Kaya wala tayong pag-alilangan, mga naman. Sabihin ko sa inyo, patuloy tayo. Suporta kayo sa gawain ng Diyos. Hindi mabali, walang binibigay nyo. I tell you frankly, sa Diyos yan. Sabihin ko sa inyo, baka nag-alilangan ka pa sa Diyos mo kasi tanggalin mo pa yung doubts mo. Totoo ang Diyos dito.
Simple lang. Obedience lang. Obedience to the calling of God. Ganun na kasimple. Sunod sa pagkatawag sa atin. Sinamahan ng pagpakumbaba at buong takot at ang gantimpala, kayamanan, karangalan at buhay. Buhay na walang hanggan. Wala na madaming istorya. Amen? Alam na natin. Maraming kumontra dito ngayon, bumagsak. Naging kawawa sila. Kumontra sa mga pastor, naging kawawa sila. Kaya mga minamahal dito, ulitin ko, we must obey. Obedience to the calling of God. Ganun lang kasimple. Amen? Magkaroon ka mo ng pasanin sa gawain ng Diyos. Marami pa sana bersikulo, pero wala tayong oras. Last na lang ang bersikulo ang sabihin ko sa inyo. Colossians chapter 4 verse 2. Anong dapat gawin natin? Ito lang. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Upang tayo makapatuloy. Continue lang. Patuloy lang manalangin, patuloy magpuri, patuloy sumamba, at magpuyat, mag-overnight, magsakripisyo, bantayan palagi ang ating buhay, samahan natin ng pagpapasalamat sa Diyos. Ano mang klaseng darating sa buhay natin, mag-ingat ka, magbuhat bantay ka, magtukaw ka, magpuyat ka, mag-overnight ka, sumamba ka. The same with thanksgiving, samahan ng pagpapasalamat. Manatili kayong palagi sa panalangin na kayo ay mga puyat na may pagpapasalamat. Kaya ang tao hindi manatili sa Diyos, sila po'y isalikway. Last na lang to, John 15:6. Anong nakasabi sa versikulo? John chapter 15. If a man abide in me, abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. And men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Kung ang tao hindi manatili sa akin, sila po'y isalibay. He cast forth as a branch. Putulin nga siya nga sama sa sanga at siya po'y balaya, withered, balaya. And then ganit pamulutin sa mga tao, gawin pangsugdod, panggatong, imuon siya. And cast them into the fire, isugnod sa kalayo. At siya po ay masusunog. So wala tayong choices. Whether we like it or not, manatili tayo sa paglingkod sa Diyos. Kung ang sino man ay hindi na manatili sa akin, at siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga ititipunin at mga ihagis sa apoy at siya'y masusunog. Kaya patuloy tayong manalangin, magpuyat. Gawin natin palaging kalooban ng Diyos. Nagkaroon ka ng bukas puso sa ating mga Panginoon. Ulitin ko, obedience to the calling. Sumunod lang tayo sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Magpakumbaba tayo. Magpaubos tayo. Maganda yung takot sa Diyos. At ang ganti, kayamanan, karangalan at buhay.